Hi guys! Welcome to my channel! Sa video ito, aking sasagutin ang mga katanungan about PhilHealth maternity benefits mula sa ating mga comment section. Disclaimer lang po, ang mga impormasyon na aking i-share ay base lamang sa aking ginawang research. Batay sa kasalukuyang patakaran ng PhilHealth. Tandaan na ang mga benepisyo ay maaaring magbago anuman ang oras depende sa bagong pulisiya ng gobyerno. Narito po ang katanungan. Good day po. Last 2019 or 2018 pa yata last payment ko. At ngayong April 8 po, EDD ko, ano po ba ang pwedeng gawin ko? Or ilang months po ba kailangan kong bayaran, ma-update, or magamit ko lang si PhilHealth ko po? Comment niya, dalawa po ang kanyang katanungan. Una, ano po ang dapat mong gawin? Pangalawa, magkano po ang kailangang bayaran para magamit ang kanyang PhilHealth? Number 1, mag-update po kayo ng inyong record from employed category to self-earning category. Assuming kung kayo po ay dating empleyado. Mag-fill out po kayo ng PMRF form at dalhin ang inyong PhilHealth ID at kopya ng inyong MDR at magdala po kayo ng kopya ng inyong birth certificate at marriage contract at valid ID in case na may nais po kayong baguhin sa inyong record. Pangalawa, magkano po ang kailangang bayaran para magamit ang inyong PhilHealth? Lilinawin ko lang po, ang video ito ay applicable lamang sa may kaparehong katanungan. Babasahin ko muna ang tamang sagot ayon sa PhilHealth at maya-maya ay aking ipapaliwanag. So, sa self-earning individuals po, ang tawag sa member category kapag hindi na empleyado. Self-earning individual. Ang self-earning individuals, wala ng employer-employee relationship. Ang kanilang buwanang premium contribution ay ikukwentahin base sa kanilang monthly income na kukumputing diretso sa kaukulang premium rate na buong tutustusan na sabing miyembro batay na din sa terms of payment at kaukulang due date na itatadhana ni PhilHealth. Para naman sa PWD, nakatalaga sa Republic Act No. 1128 na ang lahat ng contribution ng PWDs na membro ng PhilHealth ay babayaran ng gobyerno. Ano ang mangyayari kapag hindi nagbayad ng premium contribution ang mga direct contributors? Nakasaad sa Batas Republic Act No. 11223 or kilala bilang Universal Healthcare Law na dapat bayaran ang premium contribution ng lahat ng mga direct contributors na may kakayahang magbayad sang-ayon sa nakatakdang premium schedule. Ganun pa man, ang hindi sinasadyang pagliban sa pagbayad ng premium contribution ay hindi nakahadlang sa pag-avail ng PhilHealth benefits. Ngunit ang mga nakaligtaang premium contribution ay dapat pa rin bayaran. Pwede bang magbayad ng partial payment? Sasagutin ko po yan later. Kaya huwag po ninyong i-skip ang video ito. At ngayon ay papaliwanag ko sa inyo kung papaano kukumputin ang pagbuuan ng inyong babayaran. Kung kayo ay mag-update, narito po ang table of premium rate schedule muna sa PhilHealth na ating babasehan sa ating pag-compute. Obserbahan po natin mabuti, makikita po natin dyan ang year premium rate, income floor, at income ceiling. Umpisahan natin. Sa taong 2019, nasa 2.75% ang premium rate at kung ang income mo ay 10,000 times 2.75%, so ang iyong magiging monthly contribution ay 275 pesos. Sa taong 2020 ay nasa 3% na ang premium rate at kung ang income mo ay 10,000 times 3%, so ang iyong magiging monthly contribution ay 300 pesos.
Sa taong 2021, nasa 3.5% na naman ang premium rate at kung ang income mo ay 10,000 times 3.5, so ang iyong magiging monthly contribution ay 350 pesos. Ngunit, nasuspend po ang 3.5% dahil sa pandemic, kaya remain po sa 3% pa rin o 300 pa rin ang inyong monthly contribution. Sa taong 2022 ay nasa 4% na po ang premium rate at kung ang income mo ay 10,000 times 4%, so ang inyong magiging monthly contribution ay 400 pesos. Sa taong 2023 ay nasa 4.5% na ang premium rate kung ang income mo ay 10,000 times 4.5%, so ang iyong magiging monthly contribution ay 450 pesos. Ngunit nasuspend po ang 4.5 dahil kakabangon lang ng bansa mula sa pandemic, kaya remain po sa 4% pa rin o 400 pa rin ang ating monthly contribution. Sa taong 2024 ay nasa 5% na ang premium rate at kung ang income mo ay 10,000 times 5% o ang iyong magiging monthly contribution ay 500 pesos. Sa taong 2025 ay nasa 5% pa rin ang premium rate at kung ang income mo ay 10,000 times 5%, so ang iyong magiging monthly contribution ay 500 pesos pa rin. Pwede bang mag-partial payment? Ang sagot ay yes, opo. Ngunit, walang eksaktong halaga kung magkano ang kabuuang halaga. Ito'y nakadepende sa assessment ng PhilHealth sa inyo na siyang makakasagot sa kabuuang halaga na maaari nyo maging partial payment. Kung may katanungan po kayo about PhilHealth at huwag po kayong mag-atubiling i-comment. Mag-comment lamang po kayo at ang aking sisikapin ay magbigyan ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aking mga kaya. Maraming salamat po dahil nakaabot po kayo sa dulo ng aking video. Kung nagustuhan mo ang ganitong video about PhilHealth, inanyayahan ko po kayong i-follow ang aking channel para sa mga more updates po. Marami pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye mga kapartner!